Inabuso nyo ang inyong kapangyarihan. Kaya't ito, ang ikangapoy kapalit ng inyong pangabuso, ay ipapakulong na kayo. Dating Presidente Digong, Bato de la Rosa at Bongo, magsama-sama na kayo diyan sa kulungan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Damay rin ang kanyang mga kaalyado ni Senador Bongo at Bato de la Rosa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito na ang hinihintay ho ng taong bayan. Ang makulong, itong si dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, ay mayroon pa ho silang mga kasama pa. Sama-sama sa kulungan, itong mga nabanggit kung mga pangalan. Nako po, ay paano na yan? Paano na yan? Dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, ay magsama-sama kayo sa isang kulungan. Ha? Ay wala talagang kahinatnan ng maganda kapag ikaw ay nagtanim ng hindi magandang gawain, hindi ka man magbayad o singilin sa pagkakataon na ginagawa mo yan. Subalit mayroon pong panahon na tamang paniningil. At ito na ang oras para singilin sa pamamagitan ng inyong mga ginawa na hindi maganda nung kasalukuyan. Kayo ay nambubudol ng taong bayan, dating Presidente Digong, Senador Bato, Bongo, at iba pa nilang mga kasangkot. Mga kaibigan, hindi ito fake news. Kaya kapag may pagkakataon po kayo, samahan niyo po akong pakinggan, unawain itong mainit-init pa na ibabahagi ko po sa inyo na ang rekomendasyon na lumalabas sa investigasyon ay kailangan sama-sama ho sila sa kulungan, itong mga nabanggit ko ho na mga pangalan. Nako ho, ay matindi ho ito, mga kaibigan. Sa bagay, dapat wala kayong iwanan. Dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, ha? Wala kayong iwanan dapat. Kaya nga, binigyan kayo ng pagkakataon na magsama-sama sa loob ng kulungan na rihas na bakal. Eto na po. Nako, ako'y sabik na talaga na ibahagi ko po sa inyo ito. Kapag may pagkakataon po kayo, ay huwag po kayong alis. Samahan niyo po ako, unawain at pakinggan. Eto po. Nako. Shout out po sa lahat. Nakakasuhan ng House Squad Committee ng Crimes Against Humanity. Pinakakasuhan ng House Squad Committee ng Crimes Against Humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Damay rin ang kanyang mga kaalyado ni Senador Bongo at Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Naku, ay matindi ho ito. Ito po ay sensitibong usapin. Heinous crime. Crimes Against Humanity. Naku ho, ay walang piyansa ho ito. Mga kaibigan, ay sige ho, ituloy po natin para nang hindi kayo mabitin kung paano sila magsama-sama sa loob ng kulungan. Representative Luistro. Matapos ang 4 na buwang pag-iimbestiga, iprinisinta ng House Squad Committee sa plenaryo ang kanilang progress report kaugnay ng POGO, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at Bato de la Rosa at iba pa dahil sa paglabag sa RA 9851 o ang Crimes Against Humanity kaugnay Ay maliwanag ho mga kaibigan. Dito sa binahagi ko po sa inyo na ipapakulong na itong si dating Presidente Digong, Bato de la Rosa, Senador Bongo. Mga kaibigan, sama-sama ho sila sa kulungan. Bakit ko po nasabi? Dahil sabay ho silang
kakasuhan nitong nabanggit na ikangapoy crimes against humanity. Ay isa po ang purpose niyan. Kaya nga kakasuhan ay para ipakulong itong mga nabanggit po nating mga pangalan, dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, at iba pa nilang mga kasangkot. Nako, ng madugong drug war. Bunso dito ng mga alegasyong mayroong death squad at kahit pa raw libo-libo ang namatay noon, hindi naman daw ito ganoong nakatulong sa problema ng bansa pagdating sa droga. Wala pang tugon ng dating Pangulo pati na sina Go at De La Rosa. The most chilling revelation, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Narinig mo yon, Senador Bato? Narinig mo yon, dating Presidente Digong? At siyempre, ikaw, Senador Bongo. Abuse of power, inabuso nyo ang inyong kapangyarihan. Eh nako, pasensya na po kayo sa audio ko, ako'y namamalat. Namamaos sa Tagalog. Inabuso nyo ang inyong kapangyarihan. Kaya't ito, ang ikangapoy kapalit ng inyong pangabuso, ay ipapakulong na kayo. Dating Presidente Digong, Bato, De La Rosa at Bongo, magsama-sama na kayo diyan sa kulungan. At nandiyan po, ang ikangapoy ebidensya na kakasuhan kayo ng crimes against humanity. Nako, ito pa mga kaibigan, napakarami pa nating matutuklasan. Gusto ring pagkasuhan si Roy Garma at iba pa kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Inirekomenda ring kasuhan ang mga nasa likod umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary General Wesley Barayuga. Kabilang pa rin dyan si Garma at ilang dati at kasalukuyang police official. Pagdating naman sa illegal na droga, gusto ng komite na mas tutukan pa ang investigasyon kay Davao City Representative. Napakaraming sangkot dito. Mga kaibigan, dapat lang ho ito na mabigyan ng kaukulang aksyon. Kung hindi ho ito mabibigyan ng kaukulang aksyon, ay abolish na ho yan, yung Quadcom committee na yan. Ito pa. Paulo Duterte pagdating sa umano'y koneksyon niya sa illegal na droga. Bukod sa kanya, inirekomenda rin ng malalimang investigasyon sa 6 na iba pa, pati na sa dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang at 3 iba pa. Pagdating naman sa illegal na operasyon ng Pogo, pinaiimbestigahan din sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque na umalis sa bansa, pati na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Cassandra Leong. Nabanggit din ho itong pangalang Roqueta. Basta yung lahat na sangkot na inimbestigahan sa pamamagitan ng matitibay na ebidensya ay nirekomenda ng Quadcom na kasuhan. Ito pa mga kaibigan. Gayon din sina Tony Yang at Hong Jiang Yang na mga kapatid ni Michael Yang. Kasunod nito ay sinusulong din ng komite ang pag-classify at pagpaparusa sa extrajudicial killings bilang isang heinous crime, pati na ang pagbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming operations sa bansa at pagpaparusa sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enrique. Yan o mga kaibigan, ang rekomendasyon ng Quadcom na ipakulong itong si dating Presidente Digong, itong si Bongo at itong Senador De La Rosa. Mga kaibigan, disclaimer lang po. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi ho natin na itong si dating Presidente Digong, itong kasalukuyang 2 senador, Bato, De La Rosa at Senador Bongo, ay ipapakulong. Sama-sama sila sa kulungan dahil yan ho ang purpose. Kaya nga ho kakasuhan ay para makulong. Kaya't maliwanag ho dito na kulungan ng bagsak nitong mga nabanggit po nating mga pangalan. Alalahanin po natin, kung hindi ho ito
siseryosuhin kung hindi ho ito bibigyan ng kaukulang aksyon ng ating kinaukulan. Ang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan, ipakulong itong mga nabanggit natin pangalan ay wala pong mangyayari at magkakaroon po dito ng ikangaho ay hindi maganda na feedback sa taong bayan at sa institusyon ng Kongreso, mga kaibigan. Sa madalit salita, kung may rekomendasyon na kasuhan, ipakulong si dating Presidente Digong, Senador Bongo at itong mga iba pang kasangkot, gawin ang trabaho ng DOJ. Gawin ang trabaho ng kinaukulan. Huwag po nating itingga ang investigasyon na yan. Bagkos, gumawa ng mabilisang aksyon na legal upang sa lalong madaling panahon ay maipile ho ang kaso at nang sa ganun ho, sa lalong madaling panahon ho, ay makulong dito ho sa ating Republika ng Pilipinas itong si dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, mga mahal kung taga-subaybay. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Any reaction? Pabor po ba kayo na makulong dito sa Republika ng Pilipinas itong si dating Presidente Digong, Bongo, Bato at iba pa nilang mga kasangkot? Yan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Pakisupport po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. At siyempre itong aking main YouTube channel, nandiyan po ang link sa comment section. Pakiclick lang po. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.